Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po kay Mang Ambo. Gusto ko lamang po ibahagi ang aking karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makisig. Hindi ko na po babanggitin ang aking apelyido para na rin sa aking proteksyon ng aking pamilya. Freelance photographer ako mula Maynila. Matagal ko ng pangarap gumawa ng photo documentaries tungkol sa mga lumang bahay sa probinsya. Yung mga may halong misteryo. Mga bahay na parang humihinga pa kahit daan-daan taon na ang nakalipas. Kaya nang may nag-alok sa akin ng project sa Capiz, hindi na ako nagdalawang isip. Biyaheng mahigit 10 oras mula Maynila papuntang Roxas City. Pagbaba ko ng bus, sinalubong ako ng hangin na amoy lupa, amoy ulan, at amoy kawayan. May sundo akong tricycle driver, si Mang Boy. Sabi ko sa kanya, may nagrekomenda ng bahay na tutuluyan ko. Malapit daw sa Kawayanan, sa Barrio San Roque. Tahimik si Mang Boy habang bumibiyahe kami. Mga 3 kilometro pa lang mula sa highway, napansin kong kakaunti na ang bahay. Puro palayan, mga punong matataas at mga kawayan na sumasayaw sa hangin. Tinignan ko siya at tinanong, "Malayo pa po ba, Mang Boy?" Ngumiti siya, pero hindi ko gusto yung ngiti niya. Sabi niya, "Malapit na, pero siguraduhin mong hindi ka magigising ng hating gabi, ha?" Akala ko nagbibiro siya, pero ramdam ko sa tono niya, hindi iyon biro. Pagdating namin sa bahay, lumang-luma ito, 2 palapag, yari sa kahoy na kulay abo na sa tagal. May mga bintanang nakasara at bubong na halos natatakpan ng mga dahon. Ang dami ring kawayan sa paligid, parang mga sundalong nakabantay. May kakaibang lamig na dumampi sa balat ko habang tinitingnan ko ang bahay. Hindi ito yung tipong nakakatakot agad. Pero may presensyang mabigat, parang may matang nakamasid sa bawat galaw mo. Sabi ni Mang Boy, "Diyan po yan sir, pero kung ako sa'yo, huwag kang magtagal. Babalikan kita bukas ng umaga kung gusto mong lumipat." Tinawanan ko lang, sabi ko, "Sayang, ang ganda ng spot para sa mga larawan." Umalis siya na hindi man lang lumingon. Pagpasok ko, anamoy ko agad ang lumang kahoy at aligabok, pero ang mas tindi, may halong amoy na parang nasunog na kandila at bakal. Pinilit kong iset up ang camera ko. Nagpicture-picture ako sa interior, luma pero elegante. May mga frame ng lumang yarawan sa dingding, pamilya, mag-asawa at isang batang lalaki. Napansin ko, halos lahat ng mata nila ay nakatingin sa direksyon ko kahit saan ako pumwesto. Kinagabihan, naupo ako sa sala. Nag-i-edit ng mga kuha ko sa laptop. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig lang ang maririnig sa labas. Pero habang tumatagal, parang may ibang tunog akong naririnig. Mahihinang yabag sa labas, parang naglalakad sa mga tuyong dahon. Tumigil ako, pinatay ko ang ilaw, nakinig ako. Tahimik. Akala ko guni-guni lang, pero nang silipin ko sa bintana, may aniw na dumaan, mabilis. Hindi tao ang galaw. Parang gumagapang pero mataas, parang nakatayo sa manipis na paa. Pinilit kong hindi matakot, pinikit ko ang mga mata ko at sinabi sa sarili kong baka hayop lang yun. Pero bago ko tuluyang isara ang laptop, narinig ko ulit. Kaluskos, tapos mahinang pagaspas. Umalis ako saglit, dala ang flashlight. Ang dami kong nakitang kawayan na gumagalaw kahit walang hangin. Tinapat ko ang ilaw sa mga ito pero wala akong nakita. Nang itutok ko sa bandang likuran ng bahay, parang may nakasilip sa pagitan ng mga kawayan. Maputlang mukha, may pulang mata. Napaatras ako. Pagkindit ko, nawala. Pasok ako agad at inisara lahat ng bintana. Habang nakaupo ako sa kama, napansin kong ang litrato ng pamilya de Los Sanchez sa dingding ay parang nagbago. Yung batang lalaki sa litrato, nakangiti kanina. Ngayon ay nakatitig na sa akin, walang ekspresyon. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinilit kong ialis sa isip ko ang mga nakita ko. Pero bago ako tuluyang makatulog, may narinig akong boses mula sa labas ng bahay. Mahinang mahina, parang tinig ng bata. "Bakit ka bumalik, Kuya Makisig?" Hindi ko alam kung panaginip ba yun o totoo. Pero nang dumilat ako, liwanag na ng umaga. At sa saig sa tabi ng kama, may bakas ng putik, maliit, parang yapak ng bata. Pagmulat ng mata ko kinabukasan, maliwanag na. Pero pakiramdam ko parang hindi ako nakatulog. Mabigat ang ulo ko,
Tuyong-tuyo ang lalamunan at nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Nakatitig ako sa bakas ng putik sa sahig. Maliit, parang yapak ng bata. Walang ibang pwedeng pumasok sa bahay kasi ako lang mag-isa at sarado lahat ng bintana. Nilinis ko iyon gamit ang basahan, pero habang pinupunasan ko, napansin kong may halong dugo ang putik. Hindi ko alam kung galing sa akin o sa iba. Lumabas ako para maghanap ng makakain. Sa tapat ng bahay, may makikitid na daan papunta sa sentro ng baryo. Habang naglalakad ako, pansin kong kakaunti ang mga tao. May ilang matatandang babae lang na naglalaba sa poso at ilang batang naglalaro ng tansan. Tahimik ang lugar, parang laging tanghali kahit umaga pa lang. Pagdating ko sa maliit na tindahan, naamoy ko agad ang bagong gisim na kape. Doon ko nakilala si Aling Rosa. Payat siya, maputla at mahina ang boses. Pero ang mga mata niya matalim, parang laging nagmamasid. Ngumiti siya nung makita ako. Ikaw pala yung bagong nakatira sa bahay ni De Los Santos. Tumanggo ako. Opo, ako nga po. Pansamantala lang po akong titira roon habang kumukuha ng litrato. Natahimik siya sandali. Tapos yumuko. Kung ako sa'yo, Hiho, huwag kang tumagal doon. Napakunot noo ako. Bakit naman po? Sumilip siya sa paligid tapos bumulong. May laman pa yan. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kaya nagkunwaring natawa ako at sinabing, baka multo lang daw o hayop. Pero hindi siya natawa. Sa halip tinapik niya ang mesa at nagpatuloy. Alam mo ba kung sino ang mga De Los Santos? Dati silang kagalang-galang na pamilya rito. Mayaman, relihiyoso, matulungin. Pero isang gabi, bigla na lang silang nawala. Lahat ng tao rito alam kung bakit. Pero walang gustong magsalita. Tinignan ko siya. Nawala. Ibig sabihin, namatay? Umiling siya. Hindi namatay, Hiho. Nagbago. Bago pa sila mawala, may mga taong nakakita sa kanila sa kakahuyan, lumilipad. May mga hayop na hinahati sa dilim. Hindi na sila tao. Natahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero sa tono ni Aling Rosa, alam kong hindi siya nagbibiro. Pag-uwi ko, dala pa rin yung kwento niya. Sa daan pa uwi, nadaanan ko ang isang matandang puno ng kawayan. Napansin kong may nakatali sa isa sa mga kawayan. Lumang rosaryo, sunog ang kalahati. Tila may naglagay noon para hadlangan ang kung anumang nilalang na naroon. Pagdating ko sa bahay, parang mas madilim ito kaysa kahapon. Nagpasya akong kumuha ng litrato ng bawat sulok para mapag-aralan ko kung bakit ganun ang pakiramdam. Habang kinukunan ko ng larawan ng hagdanan, may narinig akong mahinang kaluskos sa taas. Tumigil ako. Tinignan ko ang itaas ng hagdanan pero walang tao. Kinuha ko ang kamera at pinindot ang shutter. Nang i-preview ko sa screen, nakita ko ang larawan ng hagdanan. Pero sa gitna ng frame, sa pinakatuktok, nakatayong anino ng babae. Mahaba ang buhok, nakaputing basdeda at nakatingin pababa. Tumigil ang hininga ko. Inangat ko ulit ang mata ko para tignan ng aktwal na hagdanan. Wala. Pero pagtingin kong muli sa screen, nakasandal na siya sa poste ng hagdanan. Nakangiti. Pinatay ko agad ang kamera. Hindi ako lumabas, hindi ako kumain. Buong maghapon, nakaupo lang ako sa tabi ng pinto. Hawak ang rosaryo na nakita ko kanina. Nang lumalim ang gabi, bigla kong naamoy ang usok ng kape. Parang nasa loob mismo ng bahay. Aling Rosa! Sigaw ko. Wala namang sumagot. Ngunit mula sa itaas, narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Tapos, may lumakad pababa. Mabagal, mabigat ang bawat hakbang. Hanggang sa tumigil iyon sa harap ng hagdanan. Tahimik. Walang hangin, walang tunog. At saka ko narinig.
Mahinang boses garalgal, parang nagmumula sa ilalim ng sahig. Misikig, bumalik ka na pala. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Tapos, may narinig akong tumawa. Maikli lang, parang pilit. Pagtingin ko uli sa larawan sa dingding, nagbago na naman ang mukha ng batang lalaki. Ngayon, nakangisin na siya. Paggising ko kinabukasan, mabigat pa rin ang dibdib ko. Halos hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses na tumawag sa pangalan ko. Garalgal, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Pinilit kong isipin na panaginip lang lahat, dala lang siguro ng pagod o ng mga kwento ni Aling Rosa. Pero pagtingin ko sa larawan sa dingding, hindi na makangisi ang bata. Nakaawang na ang bibig niya, parang sumisigaw. Tinalikuran ko iyon at lumabas ng bahay. Mainit ang araw pero kakaiba ang liwanag. Parang may manipis na ulap na tumatakip sa langit. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan ni Aling Rosa, pansin kong kakaiba ang mga tao sa baryo. Tahimik. Parang iniiwasan akong tingnan. May matandang lalaki na biglang nag-sign of the cross nung mapadaan ako. Yung isa naman, tinakpan ang mata ng anak niya. Pagdating ko sa tindahan, wala si Aling Rosa. Isang bata lang ang nandun. Siguro mga 9 na taon. Nakaupo siya sa bangko, naglalaro ng tansan. Tinanong ko, naasan si Aling Rosa? Hindi siya sumagot. Tumingin lang sa akin at nginiti ako. Ngumiti rin ako pabalik pero nang tumingin ako sa mata niya, parang may iba. Itim na itim ang mga mata ng bata, walang puti, parang butas lang na walang hanggan. Bumuntong hininga ako at umatras. Paglingon ko ulit, wala na ang bata. Bumalik ako sa bahay. Pagdating ko, sarado ang pinto, kahit iniwan kong nakaawang kanina. Binuksan ko at agad kong naamoy ang amoy ng bakal. Amoy dugo. Tinawag ko, may tao ba? Walang sumagot. Pagpasok ko, nasa mesa ang kamera ko, bukas. May litrato sa screen, hindi ko maalala kung kailan ko iyon kinunan. Isang larawan ng bintana pero sa labas may nakasilip na mukha. Hindi ko makilala, parang babae pero ang mga mata niya ay pula. Binura ko agad ang larawan pero habang tinitignan ko ang ibang shots, may isa pang bago. Ako mismo, natutulog sa kama. Hindi ako nakapagsalita. Walang ibang tao rito. Wala akong mirrorless remote, wala rin akong tripod na nakaset. Ibig sabihin, may kumuha nun. Kinagabihan, hindi ako lumabas ng kwarto. Pinatay ko lahat ng ilaw at binuksan ang recorder ng cellphone ko. Gusto kong malaman kung may naririnig talaga sa gabi. Tahimik. Ilang minuto lang nakatulog ako. Nagising ako bandang 12:00. Wala na akong naririnig na kuligkig. Wala ring hangin. Pero may mahinang tunog, parang kalmot sa dingding, dahan-dahan, tapos tumigil. Sumunod may tunog na parang gumagapang sa bubong. Mabagal. Inabot ko ang flashlight, tinutok sa kisame, walang nakita. Pero sa pagitan ng mga tabla, may maliit na siwang. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Isang mahabang dila, kumikintab, parang basang dugo. Dahan-dahan itong dumulas palabas ng siwang, parang hinahanap ako. Napaatras ako at napasigaw. Sa takot, kinuha ko ang recorder ko at pinakinggan. May tunog ng kaluskos pero may kasunod na boses. Mahina, pahos, parang babae. Ang bango ng dugo mo makisig. Tumigil ako sa pakikinig. Nang tinignan ko ang kisame, wala na ang dila pero may bakas ng likido, tumutulo pababa sa dingding. Wala akong nagawa kundi umupo sa sahig, hawak ang rosaryo. Nang pimikit ko ang mata, parang may narinig akong tumatawa mula sa labas ng bahay. Mataas, matinis, parang tinig ng babae na humahalo sa tunog ng mga kawayang. Kinabukasan, nagising akong pagod na pagod. Pagtingin ko sa braso ko may galos, 3 mahahabang guhit,
parang pinaghaplasan ng kuko. At sa may mesa, may iniwang tasa ng kape, mainit pa. Hindi na ako lumabas ng bahay kinabukasan. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa takot. Tuwing tatangkayin kong lumabas, para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa kawayanan. Naririnig ko ang mga dahon na kumikiskis kahit walang hangin. At minsan, may mga yabag na parang nagtatakbo pero pagtingin mo, walang tao. Ginugol ko ang mga hapon sa pag-aayos ng mga litrato ko. Pero habang tinitingnan ko ang mga kuha, may napansin akong kakaiba. Sa bawat larawan ng bahay, may isang sulok na paulit-ulit na lumilitaw. Isang anino ng batang lalaki, laging nasa gilid ng frame. Sa umpisa, inisip kong guni-guni lang. Pero nang pagdugtong-dugtungin ko ang mga larawan, para bang gumagalaw siya. Mula sa labas ng bahay, palapit ng palapit sa pintuan. Gabi na nang may kumatok sa pinto. Mahina lang. 3 beses. Napatigil ako. Walang bisita, walang dapat dumating. Sinong tao? Tanong ko. Tahimik. Pagdunungaw ko sa bintana, may nakita akong bata sa may kawayanan. Mga 8 o 9 siguro ang edad. Walang suot na tsinelas, maruming t-shirt at may sugat sa tuhod. Tinitigan niya ako, saka ngumiti. Lumabas ako para lapitan siya. Pero nang makalapit ako ng ilang hakbang, bigla siyang tumakbo papasok sa mga kawayanan. Tinawag ko siya, "Hoy bata, sandali lang!" Wala. Wala akong narinig. Pero nang marating ko ang lugar kung saan siya nakatayo kanina, may nakita akong laruan. Isang maliit na sasakyan na gawa ng kahoy. Pinulot ko ito. Mainit pa, parang kakalaro lang. Pagbalik ko sa bahay, inilapag ko ang laruan sa lamesa. Napansin ko may nakaukit na pangalan sa ilalim. Rico. Nang narinig ko ang pangalang iyon, parang may kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ko ito narinig dati, pero pamilyar. Kinagabihan habang nag-e-edit ako ng mga litrato, bigla kong napansin ang isang larawan na hindi ko maalalang kinunan. Isang bata, nakaupo sa ilalim ng kawayanan, nakangiti. Yun ang batang nakita ko kanina. Pero sa larawan, wala siyang anino. Bago ako makariyak, narinig mong may kaluskos sa labas. Mahinang yabag, papalabit sa bintana. Dahan-dahan kong pinatay ang ilaw at sinilip. Nandun huli ang bata. Si Rico. Ngumiti siya sa akin, saka kinaway. Tapos dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa nasa mismong ilalim na siya ng bintana. Nang masilayan ko ng maayos ang mukha niya, doon ko lang napansin na wala siyang mata. Itim na butas lang na nandun. Pero nakangiti pa rin. Parang walang sakit. Napalunok ako, umatras, at bago ako tuluyang makalayo sa bintana, narinig kong nagsalita siya. Mahina, parang hangin na dumadaan sa kawayanan. "Kuya Makisig, tulungan mo akong makauwi." Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano niya alam ang pangalan ko. At bago ako makasagot, biglang bumukas ang ilaw ng sala. Walang tao. Pero sa dingding, may bagong litrato. Naka-frame. Ang batang si Rico, hawak ang laruan niyang sasakyan at sa likod niya, ako, nakatayo, nakangiti rin. Kinabukasan, pumunta ako kay Aling Rosa para itanong kung may batang ganun sa baryo. Pagkarinig niya ng pangalan, napatakip siya ng bibig. Sabi niya, "Si Rico? Matagal lang patay yun, iho, anak ng mga De Los Santos. Nilamon ng kawayanan isang gabi at mula noon, hindi na nakita." Umuwi akong nanginginig. Pagdating ko sa bahay, wala na ang laruan sa lamesa. Ngunit sa ilalim ng kama ko, may naroon. Isang maliit na yapak ng bata, basa pa ng putik. Hindi ko alam kung anong mas mahirap tanggapin.
Ang mga nakikita ko o ang mga unti-unti kong nararamdaman? Mula nang lumitaw si Rico, parang may bahagi ng bahay na biglang nagigising. Ang mga dingding, minsan maririnig mong humihinga. Ang mga sahig, parang may dumadaan kahit mag-isa ka lang. At tuwing lalabas ako, may pakiramdam akong sinusundan ako ng kung sino. Gabi iyon nang magsimula ulit ang mga tunog sa itaas. Hindi na ako natatakot tulad ng dati, pero hindi rin ako mapalagay. Kinuha ko ang flashlight at umakyat. Sa dulo ng pasilyo, may aparador na luma, yung may malaking salamin sa gitna, natatakpan ng tela. Naisip kong silipin. Pag alis ko ng tela, sumalubong sa akin ang refleksyon ko. Pero kakaiba. Sa salamin, nakangiti ako. Sa totoo, hindi. At sa likod ng refleksyon ko, may batang lalaki, si Rico. Bago ako makagalaw, bigla akong narinig ang isang tunog mula sa likod ng aparador. Parang may gumagalaw. Tinula ko ito ng marahan at doon ko nakita ang isang siwang. Isang nakatagong pinto, halos natatakpan ng kahoy. Hindi ko alam kung bakit, pero binuksan ko. Amoy alikabok, amoy lumang dugo. Pagpasok ko, maliit na silid iyon, parang altar. May mga bote ng likido na kulay pula, mga larawan ng mga tao, at sa gitna may sulat na nakadikit sa dingding. Lumapit ako. Lumang papel, halos punit na. Nakaukit ang mga salitang, "Hindi lahat ng gutom ay nauuhaw sa pagkain." Sa tabi ng sulat, may isang larawan. Isang babae, maganda, maputla, mahaba ang buhok. At sa likod ng larawan, nakasulat ang pangalang Clarita de los Santos. Habang tinitignan ko iyon, bigla nang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Parang may huminga sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero ang salamin ng aparador sa labas, may bakas ng kamay. Parang may tumingin mula roon. Lumabas ako agad ng silid at isinara ang pinto. Pagbalik ko sa sala, huminto ako sa harap ng lumang retrato ng pamilya de los Santos. Ang mukha ng babae sa retrato, siya ang nasa larawan sa altar, si Clarita. At ang batang kasama niya, si Rico. Pareho silang nakangiti. Ngayon ko lang napansin, may nakasulat sa ilalim ng frame. Malabo lang pero mababasa pa. Nakabalik na kami. Pinilit kong huwag isipin ang ibig sabihin niyon. Pero habang papasok ako sa kwarto, narinig ko ulit ang boses ng bata. "Kuya Makisig!" Tinig ni Rico pero mahina, parang galing sa ilalim ng sahig. "Si Mama, gusto kang makilala." Natigilan ako. Tumingin ako sa sahig, dahan-dahang lumapit. At doon, sa pagitan ng mga tabla, may lumabas na dalili. Maputla, mahaba, at may mga kuko na matutulis. Kumapit ito sa gilid ng sahig, parang umaakyat. Napaatras ako, tumakbo palabas. Huminto ako sa labas ng bahay, habol ang hininga. Mula sa kawayanan, may nakita akong anino ng babae. Nakaputing bestida. Nakatingin siya sa akin, hindi gumagalaw. At sa tabi niya, si Rico. Hawak ang kamay nito. Gumiti siya at sumigaw, "Kuya, halika na. Gutom na si Mama." Tumakbo ako pabalik sa loob at doon ako bumagsak sa sahig. Nang pumikit ako, may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko at isang boses na bumulong sa tenga ko. "Hindi ka makakatakas, Makisig. Bahay mo rin ito." Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung bangungot ba o katotohanan yung mga nangyari kagabi. Basta pagmulat ko, nandun pa rin yung mga marka sa sahig, yung mga bakas ng kamay mula sa ilalim. Naisip kong,
kailangan ko ng may makausap. Lumabas ako at nagtungo sa baryo. Habang naglalakad ako, napansin kong kakaiba ang mga tao. Parang iniiwasan ako. May isang matandang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin lang sa kawayan. Lumapit ako. Siya raw si Mang Ilyong, sabi ng tindera dati. Isa na yung sa mga pinakamatagal nang nakatira doon. Magandang umaga po, bati ko. Tumingin siya sa akin, mabagal. Ikaw pala yung umuupa sa bahay ng mga De Los Santos. Tumanggo ko. Opo, kayo po ba ang nakakakilala sa kanila? Ngumiti siya, pero malamig. Oo, Idjo. Kilalang kilala ko sila. Pero kung matalino ka, aalis ka na dyan bago maggabi. Naupo sa tabi niya. Bakit po? Ano po ba talaga ang nangyari sa bahay? Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa kawayanan, saka nagsalita. Mabagal, parang ayaw maalala. Noong mga panahong yun, sikat ang pamilya De Los Santos. May-ari ng lupa, may-ari ng palayan. Mabait yang si Clarita, pero may tinatago. Madalas siyang naglalakad ng gabi. Mag-isa, dala-dala yung ilaw na may pulang tabing. Sabi nila, tinatawag daw niya yung mga hindi na dapat bumalik. Sabi naman ng iba, pinapakain niya sa lupa yung mga nagkakasala sa kanya. Pero paano po yung anak niyang si Rico? Napatingin siya sa akin, malalim ang tingin. Si Rico, bata pa lang, marunong nang magtago. Pero isang gabi, naglaro siya sa kawayanan. Hindi na bumalik. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan siyang nakabitin sa kawayanan. Patalikod. Sabi ng mga tao, hindi tao ang kumuha sa kanya. Pero ako, alam ko, may tinawag si Clarita at yung tinawag niya, kinuha ang anak niya. Napatingin ako sa lupa. Ramdam ko nanginginig na ang kamay ko. Pero Mang Ilyong, bakit nandun pa rin sila? Bakit parang buhay pa sila? Lumapit siya, halos pabulong. Kasi hindi pa sila busog. Ang bahay na yun, hindi mo alam, ginawang taguan ng mga kagat ng gabi. Ang bawat dingding may laman. At yung mga kumakatok sa gabi, hindi bisita, paalala. Tahimik kaming sandali. Tapos nagpatuloy siya. Noong huling pumasok dyan bago ka, 2 lalaki. Gusto nilang ayusin yung bahay. Kinabukasan, nakita na lang sa sapa, walang bituka. Kaya sinumpa ng mga taga-baryo yung lugar. Walang lalapit, walang lalabas. Pero bakit ako pinayagang tumira doon? Ngumiti siya, mapait. Hindi ka pinayagan, Idjo. Tinawag ka. Natigilan ako. Anong ibig niyong sabihin? Tumayo siya, marahan, saka tinapik ang bagikat ko. Alam mo na siguro, kasi kung nakikita mo sila, ibig sabihin may connection ka na sa bahay. At kapag tinawag ka na ng mga nakatira roon, mahirap nang kumawala. Paglingon ko, wala na si Mang Ilyong. Parang naglahaw lang. Pagtingin ko sa lupa, may naiiwan. Isang maliit na papel. Binasa ko. Huwag kang tatanggap ng tawag kapag kumatok sila. Sa pangatlong gabi, kukunin ka na. Pag uwi ko, madilim na. Sa harap ng bahay, naandun unit si Rico, nakaupo sa kawayanan. Mumiti siya. Kuya Makisig, 3 gabi na bukas. Excited ka ba? Hindi ko alam kung ano ang mas matindi. Takot
o paghihintay. Buong araw kong tahimik. Wala akong ibang iniisip kundi yung mga sinabi ni Mang Ilyong. Sa pangatlong gabi, kukunin ka na. Hindi ko alam kung totoo o pananakot lang. Pero habang papalapit ang gabi, ramdam kong may mabigat na nangyayari. Parang may humihigop ng hangin sa paligid ng bahay. Pagsapit ng dilim, sinara ko ang lahat ng bintana. Pinatay ko ang ilaw. Naghintay ako sa loob ng kwarto. Tahimik. Pero sa labas, naririnig ko ang kawayan. Kumakaluskos parang may dumadaan. Tinitignan ko ang orasan. 11:30. Isang oras na lang bago maghating gabi. Biglang may kumatok. 3 beses. Mahina lang. Napatigil ako. Naalala ko ang bili ni Mang Ilyong. Huwag sasagot, huwag bubukas. Umupo ako sa sahig. Tinakpan ko ang tenga ko. Pero kahit nakatakip, rinig na rinig ko pa rin. Mas malakas, mas mabilis. Hanggang sa parang may tumutulak sa pinto. Tumigil ang kalabog. Tahimik. Akala ko tapos na. Pero narinig kong may kaluskos sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung saan galing pero siguradong may gumagalaw. Paglingon ko, nasa sahig ang laruan ni Rico. Yung sasakyang kahoy na nawala. Dahan-dahan itong gumulong papunta sa akin parang may nagtutulak. Biglang umilaw ang bumpilya, humikislap. At sa kisap ng mata, may bata sa gilid ng kama. Si Rico. Nakatayo lang siya, nakangiti. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang bata. Ang balat niya parang tuyo, naninilaw at ang ngiti niya masyadong malaki. "Kuya," sabi niya, "gabi na. Lalabas ka ba?" Humiling ako. Ayaw kong sumtugot pero kusang lumabas ang boses ko. Hindi ako lalabas." Ngumiti siya ng mas malawak. "Pero gusto kang makilala ni Mama. Hinihintay ka na namin." Tumalikod ako, tumakbo malabas ng kwarto pero habang binubuksan ko ang pinto bigla akong napahinto. Sa kabilang panig ng pinto, may naririnig akong humihinga. Mabigat, malamig, mabagal. Isang boses ang bumulong, halos hindi ko maintindihan. "Makisig, nakarating ka na rin." Tumakbo ko pabalik, pero paglingon ko, nasa harap ko na si Clarita. Ang mukha niya maputla parang basang tela at ang mga mata niya kulay itim. Nakasuot siya ng lumang bestida, puno ng putik at dugo sa layalan. Sa braso niya, karga niya si Rico. Magkatabi silang nakatingin sa akin, parehong nakangiti. Lumapit si Clarita, marahan. "Bakit ka natatakot, anak? Hindi mo ba kami naaalala?" Umiling ako, umatras ako. "Anong gusto niyo sa akin?" Gumiti siya. Nilapit ang muka. "Hindi kami ang gusto mo, Makisig. Ikaw ang gusto namin." Paglingon ko, sarado na ang lahat ng daan palabas. Ang mga bintana nagmistulang pader. Ang ilaw biglang namatay. At sa dilim, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa batok ko. 3 gabi na, bulong ni Clarita. "Panaon mo na." Pagmulat ko, wala na sila. Umaga na. Pero nasa sahig ako ng sala at sa dibdib ko may marka. 3 guhit, parang kuko ng bata. At sa ibabaw ng lamesa, may sulat na nakasulat sa dugo. "Salamat, Makisig. Sa wakas, kumpleto na kami." Pagkagising ko kinabukasan, parang wala akong lakas. Mainit ang katawan ko, mabigat ang ulo, at pakiramdam ko may nakadagan sa dibdib ko magdamag. Pero mas nakakabahala, nasa tabi ko ang isang lumang frame ng larawan. Hindi ko alam kung saan galing. Nasa loob ng frame, larawan ko. Kinuha siguro sa mga litrato kong ini-edit dati. Pero may kakaiba. Sa likod ko, makikita si Clarita at si Rico. Nakatayo, parehong nakangiti. At sa ibabang bahagi ng larawan,
may nakasulat sa pulang tinta, para sa bagong kasapi. Nanginig ang kamay ko. Agad kong itinapon ng frame, pero paglapag nito sa sahig, hindi ito nabasag. At nang tignan kong muli, wala na ang litrato ko. Ang nasa loob na lang ay larawan ni Clarita at Rico magkahawak kamay. Lumabas ako para huminga ng hangin, pero napansin kong ang mga kapitbahay tuluyang umiiwas sa akin. Ang tindera sa kanto, hindi ako tinitignan. Ang mga bata tumatakbo pag dumadaan ako. Hanggang sa may isang matandang babaeng lumapit, nanginginig at sinabing, "Umalis ka na, iho. Ang mukha mo, hindi na ikaw yan." Pagtingin ko sa salamin sa tindahan, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Maputla ako, namumula ang mata, at sa leeg ko may bakas ng kamay, kulay itim. Para bang may humawak sa akin mula sa loob. Bumalik ako sa bahay, nagdesisyon akong hanapin ulit ang nakatagong silid sa likod ng aparador. Pagbukas ko ng pinto, pareho pa rin ang itsura. Alikabok, bote ng dugo at mga larawan. Pero ngayon, may bago. May dagdag na larawan sa gitna ng altar. Larawan ko. Lumapit ako, nanginginig. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalang Makisig de los Santos. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Hindi ko kilala ang apelyedong yon. Pero bago ko pa maisip kung paano, narinig ko ulit ang boses ni Rico. "Kuya, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Bahay na rin natin to." Tumingin ako sa paligid pero wala siya. Hanggang sa napansin kong gumagalaw ang mga larawan. Isa-isa silang humihinga. Ang mga mata sa larawan kumikislap. At si Clarita unti-unting lumabas mula sa larawan, parang usok na nagiging laman. Makisig. Lumapit siya. Inilagay ang kamay sa dibdib ko. "Matagal kitang hinintay. Ikaw ang nawawala sa amin." Sinubukan kong umatras pero para akong nakapako. Malamig ang hangin at mula sa sahig, lumalabas ang mga kamay na maputla at mahahaba. Hinila ako pababa. Habang lumulubog ako, naririnig ko si Rico na tumatawa. "Sinabi ko naman sa iyo, kuya. Gutom si mama." Pagkagising ko, madilim na. Nasa altar ako, nakahiga, at sa paligid ko may mga kandila at bote ng dugo. At sa kisame, may nakasulat gamit ang itim na tinta. "Maligayang pagbalik, Makisig." Pagmulat ko, mabigat ang ulo ko. Amoy dugo, amoy usok ng kandila. At sa paligid ko, puro mga lumang larawan ng mga taong hindi ko kilala. Lahat sila nakatingin sa akin. Nakapalibot, nakangiti, pero walang mata. Tumayo ako, nanginginig. Wala na si Clarita, wala si Rico. Pero sa dingding sa kanan ko, may tumutulong likido. Pulang-pula. Daan-daan ko nilapitan, nakala ko tubig pero hindi. Dugo. At sa pagitan ng mga patak, may lumilitaw na mga salita. "Hindi ka makakatakas, Makisig." Napaatras ako. Napansin ko ang sahig. May mga bakas ng paa, basa ng dugo. Paakyat sa hagdan. Kinuha ko ang flashlight, sinundan ko ang mga bakas. Paakyat, papunta sa ikalawang palapag. Habang umaakyat ako, naririnig ko ang mga bulong. Minsan boses ng babae, minsan boses ng bata, minsan sabay. "Dito ka lang. Huwag kang aalis. Bahay mo na ito." Pagdating ko sa itaas, madilim ang hallway. Ang ilaw sa dulo kumikislap. Parang may gustong magpakita. Nilapitan ko at sa dulo ng pasilyo, sa mismong pader, may mga marka ng kamay. Puro dugo, puro kuko
At bawat isa may nakaukit na pangalan. Ang ilan, pamilyar. Mga pangalan ng mga taong nakita ko sa mga lumang litrato. Pero may isang pangalan na bagong-bago. Makisig. Napaatras ako. Hindi pwede. Pero bago pa magalaw ang flashlight, may kamay na lumabas sa pader. Simonggaban ng braso ko. Malamig, matigas, parang bakal. Hinila ako palapit. At mula sa mismong dingding, unti-unting lumitaw ang mukha ni Clarita. Maputla, namamaga, pero nakangiti. Ang dugo mo, perpekto. Sinubukan kong kumawala, pero walang lakas ang katawan ko. Lalong humigpit ang hawak ng kamay mula sa pader hanggang sa maramdaman kong may matalim na bagay na tumusok sa braso ko. Parang kuko. Sumirit ang dugo. Gumiti si Clarita, sabay saming, "Sa bawat patak ng dugo mo, mas nagiging buo kami." Biglang namatay ang ilaw. Nasa dilim ako. Naririnig ko lang ang pagpatak ng dugo sa sahig at ang mga yabag ng bata. Mabilis. Minsan sa likod, minsan sa gilid. Hanggang sa may malamig na kamay na humawak sa mukha ko. Boses ni Rico, mahina, parang naglalaro. "Kuya Makisig, gusto mo bang makita kung saan natatapos ang lahat?" Hindi ko alam kung bakit pero sumagot ako ng mahina. "Gusto ko." Tumawa siya, mababa, parang hindi na boses ng bata. "Halika, papakita ko." Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang akong dinala sa dulo ng pasilyo. Doon, sa mismong dulo, may pinto. Walang siradura, walang hawakan, pero umaalon ng ibabaw, parang humihinga. "Buksan mo," sabi ni Rico. Diyan nagtatapos ang dugo. Nang hawakan ko ang pinto, bigla itong kumislap. At sa iglap na yon, parang may mga kamay na sabay-sabay na umawak sa akin mula sa dingding. Mga kamay na pulo dugo, mga mukhang lumalabas, nagsisigawan. Nang mabuksan ang pinto, tumambad ang isang silid na puro larawan. Lahat ng litrato ay ako. Iba't ibang posisyon, iba't ibang lugar sa bahay, pero ako. At sa pinakaditna ng altar may bagong larawan. Ako, nakapikit, may hiwa sa dibdib. At sa ilalim, nakasulat sa dugo, "Huling gabi." Hindi ko na alam kung anong araw na. Ang bahay parang hindi na bahay. Parang humihinga, nabubuhay at ako na lang ang dayuhan dito. Mula nang makita ko yung silid na puro larawan ko, hindi na ako mapakali. Saan man ako lumingon, naroon ang mukha ko. Nakangiti, nakapikit, minsan duguan. Gusto kong tumakbo palabas pero sa tuwing binubuksan ko ang pinto, bumabalik ako sa sala. Paulit-ulit. Parang kinukulong ako ng mismong bahay. Naririnig ko na naman ang kaluskos sa kawayanan. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas hanggang sa may kumatok sa pinto. 3 beses. Mas malakas kaysa dati. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero nang hindi ako sumagot, narinig ko ang boses ni Rico galing sa labas. "Kuya Makisig, huwag ka na matakot. Sa loob ka dapat." Napatigil ako. Nasa loob na nga ako pero sinasabi niyang sa loob. Parang may ibang kahulugan. "Anong ibig mo sabihin?" Tanong ko. Tahimik. Paglingon ko, nandoon siya sa sala. Nakaupo, nakangiti. Pero iba na siya. Ang balat niya parang papel, punit-punit. At sa ilalim may dumadaloy na itim na likido. "Hindi ka pa buo, kuya. Kailangan ka pa ni mama." Lumapit siya pero umatras ako. Kinuha ko ang flashlight. Itinutok ko sa kanya pero sa halip na matakot, tumawa siya. "Hindi mo na ako kayang paalisin. Bahagi ka na namin." Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang ilaw, pati ang liwanag ng buwan. Taning naririnig ko lang ay ang paghinga ng bahay.
malalim, mabigat, parang may libu-libong dibdib na sabay-sabay humihinga. At sa gitna ng dilim, lumabas si Clarita. Nakangiti, hawak ang isang lumang kandila. Sa ilaw nito, nakita ko ang paligid. Puro dugo ang dingding at sa gitna, may nakadrawing na bilog na pula. "Makisig," sabi niya. "Oras na." Hinawakan niya ako ng kamay. Mainit ng palad niya, pero mabigat, parang bakal. "Simulat sa Paul, tinawag ka namin. Ang dugo mo, anak ng aming lahi. Hindi mo alam, pero dito ka isinilang, sa bahay na to. Noong sanggol ka, dinala ng mga kamag-anak mo palayo, pero hindi nila alam. Babalik ka rin." Nang marinig ko yun, parang tumigil ang mundo. "Anong sinasabi mo?" Ngumiti siya. "Ikaw ang huling De Los Santos, Makisig. Kailangan naming makumpleto ang dugo ng pamilya." Sinubukan kong tumakbo, pero huli na. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang mga larawan. Ang mga mata ng bawat tao roon sabay-sabay na bumukas. Sila ay dumadagundong, sabay-sabay na bumubulong. Isang dugo, isang tahanan, isang gutom. Hinila ako ni Clarita papasok sa gitna ng bilog. Ang sahig, basa ng dugo. Ang ilaw ng kandila, naging asul. "Ngayon anak," sabi niya, "ibalik mo sa amin ang hiningang kinuha sa lahi natin." Nararamdaman kong sumasakit ang dibdib ko. Parang may kumikiskis sa loob, gusto akong punitin. At bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ko si Rico sa gilid. Nakangiti. Hawak ang lumang laruan niyang sasakyan. "Kuya Makisig, malapit na." Pagmulat ko, malamig. Nasa gitna pa rin ako ng bilog na pula sa sahig. Nakaluhod ako, nanginginig, at sa paligid ko, may mga kandilang nauupos. Ang hangin, mabigat, parang may halong abo at dugo. At sa kisame, may mga aninong nakasabit, mga hugis tao, pero walang muka. Si Clarita, nakatayo sa harap ko, hawak ang bote ng dugo. "Ang dugo ng lahi, kailangang magtagpo," sabi niya. "Ngayon, ipapasa mo na sa amin ang sayo." "Hindi ako kabilang sa inyo," sagot ko, halos pabulong. Gumiti siya. Mabagal. "Hindi mo ba naaalala, anak? Ang mga bangungot mo nung bata ka? Yung mga kamay na humahaplos sa'yo? Yung mga boses sa dilim? Lahat yon, kami. Matagal ka naming hinahanap. Pinilit kong tumayo, pero bigla akong naramdaman ang mainit na likido sa dibdib ko. Pagtingin ko, may hiwa na roon. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang dugo ko, dahan-dahan tumutulo papunta sa bilog sa sahig. At habang dumadaloy, parang gumagalaw ang mga guhit. Ang mga simbolo, nagiging buhay. "Makisig!" Boses ni Rico. Nasa likod ko. Paglingon ko, hawak niya ang laruan niyang tahoy na sasakyan. Pero ngayon, kulay pula na. "Hindi ka dapat lumaban. Dugo mo yan para sa amin." Umatras ako, pero naramdaman kong parang may mga kamay mula sa ilalim ng sahig. Hinahawakan ng mga paa ko. Hinahatak pababa. Naririnig ko ang mga bulong. "Isa ka sa amin. Walang takas. Ang dugo mo ay tahanan." Sunubukan kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Si Clarita lumapit, inilagi ang daliri sa sugat ko, saka pinahid sa labi niya. Gumiti siya at sa harap ko nakita kong nagbabago ang anyo niya. Ang balat niya unti-unting nagiging normal, parang muling nabubuhay. "Salamat anak, ang dugo mo ang kulang." Bago pa ako tuluyang mawala ng ulirat, nakita ko ang mga larawan sa paligid. Isa-isa silang nagbabago. Ang mga mukha sa retrato nagiging buo muli. May kulay, may buhay. Nulit sa bawat pagbabagong iyon, naramdaman kong humihina ako. Parang nilalason ako ng mismong dugo ko. Nang patingin ako sa isa sa mga larawan, muntik na akong hindi makahinga. Nandun ako, nakatayo sa tabi ni Clarita, nakangiti, hawak si Rico, at sa ilalim ng litrato, nakasulat, Pamilya de los Santos. Buo na. Pagmulat ko, wala na sila. Tahimik ang bahay. Ngunit sa kaliwang braso ko,
May nakaukit na simbolo. 3 kabilog, magkadugtong. At sa gitna, may titik na D. Lumabas ako ng bahay at sa pagtingin ko sa kawayanan, may nakatindig na babae. Si Clarita. Gumiti siya. Kumaway. At sa tabi niya, si Rico, hawak pa rin ang laruan niyang sasakyan. "Babalik ka kuya," sigaw ni Rico. "Hindi mo pa alam pero nasa dugo mo na kami." Paglabas ko ng bahay na yon, akala ko tapos na. Pero habang lumalakad ako palayo, ramdam ko pa rin ang lamig na parang sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang kawayanan sa paligid parang buhay. Ang mga dahon gumagalaw kahit walang hangin. At sa bawat sulyap ko sa gilid, may mga mata. Minsan maputi, minsan itim, minsan wala. Nakabalik ako sa bayan niyang Kapis bago mag-umaga. Tahimik pero iba ang amoy ng hangin. Parang may nasusunog na dahon at dugo. Dumiretso ako sa bahay ng pinsan ko, si Tiyong Selo, ang tanging natitirang kamag-anak ko ron. Pagkakita niya sa akin, napatigil siya. "Makisig," sabi niya. "Anong ginawa mo?" Hindi ko maintindihan. Pero nang tignan niya ang braso ko, bigla siyang umatras. Diyos ko, ang tatak na yan, hindi na bago sa amin. Anong ibig mo sabihin, Tiyong? Ngumiti siya, malungkot. Yan ang tatak ng mga De Los Santos. Ang lahi ng mga tagapangalaga ng mga nilanang sa ilalim ng kawayanan. Pero matagal na naming tinatakbuhan yan. Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Pero habang nagkukwentuhan siya, nagsimulang sumakit ulit ang sugat sa dibdib ko. Mainit. Parang may gumagapang sa loob. Hindi mo dapat binuksan ang bahay, Makisig. Ang tahanan na yon ay selyadong libingan. Bawat De Los Santos may dugo na ginamit para isaraan lagusan. Napatingin ako kanya. Lagusan? Tumanggo siya. Lagusan ng mga nilalang na hindi dapat nakikita. At ngayon, binuksan mo. Napalunok ako. Bago ko pa masabi ang kahit ano, biglang naputol ang ilaw. Madilim. Tanging ilaw ng gasera ang naiiwan. At sa labas, narinig namin ang pag-iyak ng bata. Mahina sa una, pero papalapit. Tumayo si Tiyong Selo. Kumuha ang bolo sa tabi ng pinto. "Dito ka lang," sabi niya. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong sumilip. Sa labas ng bahay, sa gitna ng dilim, nakita ko si Rico. Nakatayo, nakangiti. Duguan ang mga kamay. "Kuya Makisig." Napahigpit ako ng kapit sa pinto. "Hindi pa tapos ni Ay. Uuwi ka pa." Bago ko pa maisara ang pinto, biglang humampas ang hangin. Pumasok ang lamig, pati amoy ng kawayan at bulok na laman. At sa kisame, may bumulbong. Boses ni Clarita. "Makisig, dumadaloy pa rin ng dugo." Pagtingin ko sa sahig, may bumubukal na likido. Pula, malagkit, at dahan-dahang bumubuo ng hugis bilog. Kagaya ng nasa bahay. Napatras kami ni Tiyong Selo, pero bago pa kami makagalaw, may kamay na lumabas mula sa sahig. Malamig, matulis. Hinawakan ako sa paa. At sa iglap na yon, bumalik sa isipan ko ang lahat. Ang bahay, si Clarita, si Rico, at ang altar na may mga litrato.
At sa loob ng ulo ko, may isang boses na malinaw na malinaw. Babalik ka. Hindi ka patapos. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng bahay ni Tiyong Selo. Wala na siya. Tahimik ang paligid. At sa malayo, nakikita ko ulit ang lumang bahay sa may kawayanan. Ngayon, may apoy sa bubong, pero hindi nasusunog. Nakakapit pa rin sa lupa. At sa loob ko, may halong takot at pagtawag. Parang may bahagi ng katawan ko na gustong bumalik. At alam ko ang hindi ako makakatakas. Hindi ko alam kung paanong nakabalik ako sa harap ng bahay sa may kawayanan. Ang mga paa ko parang may sariling isip. Bawat hakbang ko, mas lumalakas ang tibok ng dibdib ko. Parang tinatawag ako ng lupa mismo. Sa paligid, ang mga kawayan ay nakatungo. Para bang nagbibigay daan. At sa gitna ng hangin, naririnig ko na ang mga boses nila. Si Clarita, si Rico, at mga iba pa. Bumalik ka, makisig! Dito ka talaga! Nang marating ko ang pintuan, bukas na ito. Walang kalawang, walang amoy ng patay. Bagkus, amoy kandila at bagong dugo. Pumasok ako at sa loob maliwanag. Ang mga litrato sa dingding, bago na. Mga larawan ko pa rin pero ngayon mas malinaw. May mga ngiti, may halahak, parang tunay na buhay. Sa gitna ng sala, may altar at sa ibabaw nito may isang lumang libro. Kulay itim, may nakaukit na mga simbolo kagaya ng nasa braso ko. Lumapit ako. Habang binubuksan ko ito, naramdaman kong parang may hangin na lumalabas mula sa mga pahina. May mga salitang hindi ko maintindihan pero parang nauunamaan ng katawan ko. Ang lagusan, sabi ni Clarita sa likod ko. Ito ay dugo. Paglingon ko, nandoon siya. Ngayon buo na siya. Maganda, bata, parang hindi pa nagkakaroon ng araw sa balat. Sa tabi niya, si Rico, nakahawak sa kamay niya. Ang dugo ng De Los Santos ang tanging makapagbubukas, sabi niya, at ikaw na lang ang natitira, makisig. Gusto kong tumakbo, pero sa bawat hakbang pabalik, parang humahaba ang pasilyo. Hanggang sa nasa dulo ako nang wala. Tumingin ako sa paligid, madilim, walang dingding, walang bubong. Puro kawayan na lang. At sa ilalim ko, lupang humihinga. Ang bawat buntong hininga ng lupa ay naglalabas ng amoy ng bulok na laman. Ang lagusan sa ilalim ng kawayanan ay tahanan ng mga nilalang na nagbantay sa atin noon. Mga nilalang ng dilim, ngulit matagal na silang nagugutom. Lumapit siya. Hinawakan ang sugat ko sa dibdib. Mainit. Isang patak lang, anak, sabi niya, at bubukas ulit ang lagusan. Bakit ako? Tanong ko. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mata niya. Itim, walang puti. Dahil ikaw ang huling tagapagmana at kapag hindi mo binuksan, ikaw ang kakainin ng lupa. Nanginginig akong umatras. Mulit bago ako makalayo, naramdaman kong may gumalaw sa lupa sa ilalim ng mga paa ko. Mula sa pagitan ng mga ugat ng kawayan, may lumabas na kamay. Maitim, mahaba ang mga kuko at amoy patay. Sumunod ang isa at isa pa hanggang sa 12 na ang kamay na lumalabas sabay-sabay na kumakapit sa lupa, gumagapang paakyat. Naririnig ko ang mga boses nila. Mahina pero malinaw. Gutom na kami. Buksan mo! Makisig! Hinila ako ni Clarita. Pinilit niyang idikit ang kamay ko sa lupa. Isang patak lang sigaw niya. Pero bago ko pa maisagawa,
Narinig ko ulit ang boses ni Tiyong Selo. Mahina, parang hangin lang. Makisig, huwag mong ibigay. Naguluhan ako. Bakit ko pa naririnig si Tiyong? Patay na siya! Mulit sa hangin, mailiwanag. Isang kandil lang asul. Lumulutang sa ere. At sa ilalim nito, nakita ko ang anib ng isang lalaki. Matanda, payat, at may hawak na bolo. Si Tiyong Selo. Hindi mo kailangang sundin ang dugo. Hindi ka utang ng bahay. Ang bahay ang may utang sa'yo. Ngulit bago ko pa siya malapitan, lumakas ang hangin. Ang lupa bumuka at mula sa kailaliman may lumabas na anib na napakalaki. Matang pula, katawan na parang usok at bibig na may tipi ng aso at tao. Buksan mo! Sigaw ni Clarita. Hindi ito titigil hanggat hindi ka nagbabayad. At doon ko naintindihan, ang lagusan ay ako mismo. Ang dugo ko, ang puso ko, ang mismong pintuan. Sumigaw ako, pero nalunod ng lupa ang boses ko. Ang paligid, umuuga. Ang mga kawayan, naglalagutan. At sa ilalim, bumubuka ang lupa na parang bibig ng isang dambuhalang hayop. Ang mga kamay na kanina'y umaakyat, na yun ay nagiging braso, mahahaba, madulas, at nangingintab sa dilim. At sa gitna ng lahat, lumitaw ang nilalang. Hindi ko alam kung paano siya ilalarawan. Wala siyang tiyak na anyo. Parang usok, parang laman, parang dugo na may sariling isip. Ang mga mata niya ay apoy at ang bawat hinga niya ay amoy ng nabubulok na laman. Makisig, bulong niya, pero hindi boses ng tao. Boses ng lahat ng boses na narinig ko sa bahay. Si Clarita, si Rico, pati ang sarili kong tinig. Ang dugo mo ang susi, sabi niya. Ang dugo mo ang tulay. Si Clarita, nakaluhod sa tabi ko, umiiyak. Hindi ko alam kung totoo ang luha niya o galing din sa dugo. Makisig, kailangan mong tapusin, sabi niya. Kung hindi, lulunukin ng lupa ang lahat, ang bayan, ang dugo, pati ang alaala. Lumapit ang nilalang. Bawat galaw niya, gumagalaw ang lupa, ang mga kawayan sa paligid, nagiging abo. At sa mismong tapat ko, bumaba siya dahan-dahan. Isang patak lang, bulong niya, at ako'y magigising muli. Tumingin ako kay Clarita. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko. Dahil ito ang itinakda, sabi niya. Tayong lahat, mga tagapagkain ng lupa. Ngunit ikaw anak, ikaw ang huling butil ng dugo. Kapag natapos ka, matatapos din ang siklo. Hindi kayo papakainin, sagot ko. Ngunit nang subukan kong umatras, hinawakan ako ni Rico mula sa likod. Mahigpit, malamig, pero parang may lungkot sa mga mata niya. Kuya, sabi niya, ayaw kong mawala ka, pero kailangan mo to gawin para matapos na kaming lahat. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Bumalik ang hapdi ng hiwa sa dibdib. Mas matindi kaysa dati. At habang tumatagal, may liwanag na lumalabas mula sa sugat. Puti, pero may halong pula. Ang liwanag unti-unting bumabalot sa paligid. At sa bawat sandali, naririnig ko ang mga sigaw ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi pa oras, sigaw ng nilalang. Ngunit huli na. Hinawakan ko ang kamay ni Clarita at sabay naming itinapat ang liwanag sa lupa. Kung ako ang susi, ako rin ang magsasara. Sa iglap na yon, sumabog ang liwanag. Nabingi ako. Ang paligid naging puti. Walang tunog, walang galaw. At sa gitna ng katahimikan, nakita ko si Clarita, si Rico at ang lahat ng aninong bumabalot sa bahay. Unti-unting nagiging abo, nagiging hangin. Gumiti si Clarita, salamat anak. Pagmulat ko, nakahida ako sa gitna ng kawayanan.
Tahimik, walang apoy, walang dugo, walang bahay. Ang mga kawayan tuwid ulit, ang lupa sarado. Ngunit sa braso ko, ang tatak ay nagbago. Mula sa 3 bilog, ngayon ay naging 1 linya na lang, pahaba, parang sugat na nagsara. Akala ko tapos na. Ngunit bago ako tuluyang makalakad, narinig kong may kaluskos sa likod. Paglingon ko, may batang nakatayo. Hawak ang laruan niyang kahoy na sasakyan. Gumiti siya. "Kuya Makisig," sabi ni Rico. Hindi pa nagtatapos ang gutom. At sa likod niya, sa malayo, muli kong nakita ang bahay. Buo na naman. At sa bubong nito, may lumilipad na mga itim na anino. Parang mga ibon, pero may mukhang tao. Akala ko tapos na. Akala ko nang mawala ang bahay matatapos na rin ang sumpa, pero habang lumalakad ako palayo sa kawayanan, napansin kong paulit-ulit lang ang dinadaanan ko. Ang mga puno, pare-pareho. Ang hangin mabigat. At sa tuwing sisigaw ako, bumabalik lang sa akin ang tinig ko, pero mas mahina, mas pagod, mas matanda. Hanggang sa marating kong muli ang daan papuntang bayan. Tahimik, walang tao, walang aso, walang ingay ng mga ibon. Pagdating ko sa may tulay, nakita ko ang kariton niya Mang Edong, ang magsasaka. Baligtad, may mga bakas ng dugo sa lupa at sa tabi nito, isang kandilang asol ang nakasindi. Lumapit ako. Pagtingin ko sa ilalim ng tulay, may nakasulat sa putik, "Hindi nagugutom ang lupa. Ikaw ang nagiging pagkain." Bigla ko narinig ang tawanan ng mga bata. Paglingon ko, may 3 batang tumatakbo sa dulo ng kalsada. Isa ron si Rico. Ngumiti siya sa akin. Kumaway, sabay tumakbo papunta sa kawayanan. "Kuya Makisig, laro tayo ulit." Sumunod ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang kailangan kong sundan. Habang tumatakbo ako, lumalabo ang paligid. Ang araw, nagiging pula. Ang mga kawayan, nagiging mga braso. Hanggang sa maramdaman kong bumabalik na naman ako sa harap ng bahay. Buo, parang walang nangyari. Ang pinto, bahagyang nakabukas. Sa loob, may liwanag ng kandila. At sa sahig, may mga yapak na basahan ng dugo. Habang papasok ako, naririnig ko ang pag-awit. Mga lumang salitang hindi ko maintindihan pero parang galing sa loob ng ulo ko. Ang dugo ay buhay. Ang gutom ay alaala. Ang anak ay pintuan. Pagdating ko sa gitna ng sala, nakita ko ulit ang altar. Ngayon, bago na ang mga larawan. Si Clarita, si Rico, at ako. Ngunit sa retrato ko, nakasulat sa ibaba, ang tagapagbalik. Sa tabi ng altar may mangkok ng dugo at sa ibabaw nito ang lumang libro. Bukas, nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang mga salita na nasa pahina. Ang sino mang magsasara ng lagusan, siya ring magbubukas sa panibagong siklo. Hindi, bulong ko. Pero bago ko pa maitulak ang libro, narinig ko ang yabag mula sa itaas. Mahina, pero malinaw. 3 hakbang, tapos katahimikan. Tumingala ako at sa dulo ng hagdan, si Clarita. Nakangiti. Babalik ka palagi, Makisig. Ang dugo ay hindi natutuyo. Ang bahay, hindi nawawala. Tayo, ang bahay. Sa likod niya, lumitaw si Rico. May hawak na kandila. "Kuya Makisig," sabi niya. "Laro tayo ulit. Pero ngayon, ikaw na ang taya." Ang ilaw ng kandila, kumislap. At sa iglap na yon, bumigat ang katawan ko. Ang mga larawan sa paligid gumalaw. Isa-isa silang bumaling sa akin. Sabay-sabay na nagsalita.
Maligayang pagbalik. Nang tiningnan ko ang mga kamay ko, puro dugo. Ang sugat sa dibdib bumuka ulit. At mula roon ay may liwanag na sumiklab. Pulang apoy na parang kaluluwa. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. At bago tuluyang balutin ng liwanag, narinig ko ang huling tinig ni Clarita. Hindi natatapos ang gutom, anak. Lagi lang itong natutulog. Pagmulat ko, tahimik ang paligid. Nasa harap ako ng bahay. Maliwanag, maaliwalas. Walang dugo, walang abo. Ngumit sa may pinto, may nakasabit na bagong karatula. Bahay ni Makisig de los Santos. At sa loob, naririnig ko ang tawa ng isang bata. Kuya Makisig, laro tayo ulit.